Sinasabi sa balita, Lucena. ang mga eskwelahan daw sa Cebu Municipality. Cebu ito Mamaya tatalakayin din natin ang Western Visayas kasi nasa Western Visayas yan eh. Or Central Visayas ba? Ang Cebu. Where is Cebu? Ang Cebu ba ay nasa Central Visayas? Takalam ko. O Western? O Central Visayas? What about Mandaue? Kasi related yung mga yan sa ating tatalakayin mamaya eh. Mandaue City is nasa Central Eastern Coastal. Yan. So ang Cebu City and Province of Cebu nasa Western Visayas. Kanluran. Ito namang Mandaue City, Kanluran Silangan. Central Eastern Coastal, tabing dagat ito. Okay, now. Sa mga eskwelahan dyan po sa Cebu, particularly sa Cebu Municipality, bayan ito hindi ito lungsod, ay magsisimula sa araw na ito. Kuyang June Silva Lohero, ipagbabawal na ang paggamit ng cellphone. Kukumpiskahin. Kasi alam niyo, mayroong pangyayari dito sa lungsod ng Lucena, siyempre gamit din ang cellphone ng mga bata. Mayroong pinakalat sa GC ng mga bata na mayroon daw bomb threat. Alam niyo mga bata nagluluko-luko yung mga yan Di ba? Magsisimula sa biruan, pag mayroon namang mga nervyoso o matatakutin, yung biruan dun sa GC, ibig sabihin group chat, papatulan ng iba na medyo low IQ din, isinumbong. Siyempre, pag humingi ka ng tulong sa pulis, natural, aaksyon yan. Dahil pag hindi umaksyon yan, maaaring magkaroon ng pananagutan sa batas yan, administrative and criminal. So, suspindido ang klase. Ang punto natin dito, hindi lahat ng ipinararating na impormasyon papatulan mo. Kasi maaaring maraming maperwisyo di ba? Ay katulad niyan, sa GC lamang pinag-uusapan ng mga estudyante. Halimbawa, merong teacher na makakita, ipaalam sa principal. Kung hindi mo na sususpindihin ang klase, biruin mo perwisyo yun. Patatawag ang pulis, di abala naman sa mga pulis. Di ba? Gumagastos ng resources yan. Pagkasano maraming nadadamay O kaya ito, ako sang-ayon ako rito, kumpiskahin ang mga cellphone. Paano niya ang komunikasyon ng mga bata kung may emergency? Dati naman tayo walang cellphone Di ba? Hindi pa magaganda ang mga lugar noon. Meron naman telepono ang teacher. Cellphone ng teacher. May cellphone naman ng principal. May telepono sa opisina. Ang gwardiya, may telepono siya. Dapat meron. Di ba? Konektado sa office ng principal. O kaya ng mga head teachers. Para sa ganoon, mabilis ang komunikasyon nila. Dapat nga may mga radyo yung mga yan yung mga gwardiya ng schools. Para doon pa lamang sa gate ng eskwelahan, coordinated na sa mga school officials. Kaya ito, nagsimula ang problema sa cellphone, group chat, pinatulan ng isang teacher, hindi mo na binerify, totoo ba yan o biru-biruan yan, itigil nyo na yan. Ipararating sa principal, kung mahina-hina din ulo ng principal, natataranta. So, tatawag agad ng pulis. Ano gagawin ng pulis? Babaliwalain. Siyempre, a-action yan. O biruin mong abala yan. Without proper verification. Di ba? So, ito isang magandang bagay ito. Siguro, para mas mabilis yan, sa loob ng classroom, bago pumasok ang mga bata, pwede namang sitahin ng teacher yan. It would take 5-7 minutes, bubulat lahat ng gamit. Pag itinago sa katawan ng bata, at inilabas niya yan, o kaya ay tumunog, pupiskado agad sa teacher. Diba? First violation, pagsasabihan. Second violation, ipatatawag na agad ang magulang. Ganun dapat. Kasi kung sa gate yan, naku po, abala yan sa mga gwardiya. At magpapalusot yung mga bata na yan. Gagawan pa ng intriga ang gwardiya. Wala mangyayari sa pagbabantay. Maganda ito. Beginning Monday, ngayong araw, June 29, schools in a municipality in Cebu will confiscate cell phones brought by students and will return this only when the academic year ends. Napakahaba naman. Paano ba yun? Ang gagawin ng bata niyan, hindi na magdadala. Kasi at the end of the school year na ibabalik, di ba? O kung ayaw ng bata makumpiska sa kanya, iwanan niya sa bahay. Kung nag-aalala ang magulang, hindi pumunta ka, o kaya tumawag ka sa principal, tumawag ka sa teacher, o kaya tumawag ka sa head teacher. Dapat yan konektado. At ang maganda dyan, mayroong radyo sa opisina ng principal at saka doon sa, ang ibig sabihin ng radyo, yung walkie-talkie, short distance. Bukod pa sa mayroong landline, bukod pa sa mayroong cellphone. Gamitin natin ang lahat ng communication. And schools must start to invest on CCTV. Kahit public schools. Ang laki-laki ng pondo Mamaya tatalakayin natin yan. Kung saan dapat ginagamit din ni Angara ang pondo ng DepEd. Bilyon, halos trilyon, taon-taon. Ang pondo, ayon sa ating konstitusyon, pinakamataas dapat ang DepEd. Bakit hanggang ngayon, bulok na bulok ang edukasyon ng Pilipinas? Mamaya natin tatalakayin. Gusto ko lamang ipalam na dito sa Mandaue City sa Cebu, Municipality of Cebu, sa Dumanhog Municipality na ang mayor ay si Efren Gontrano Gungon Gika, ay ipinakukumpiska ang lahat ng cellphone simula sa araw na ito. Mula sa mga may-ari na bata at ibabalik na lamang sa school year. So kung ayaw nyo makumpiska, boys and girls, iwanan nyo sa bahay.
Okay? At ang magulang, tatawag sa gwardiya, o kaya tatawag sa head of the school, principal, o kaya sa mga department heads. Huwag niyo muna masyadong abalahin ng teacher, dahil ang teacher nagtuturo. Pero, hanggat maaari, ang first line ay sa gwardiya, pag may nakalusot, bago pumasok sa classroom, pagsabihan na ng teacher. Pag dinala nyo pa yan, kukumpiskahin ko yan. Pag sa sumunod, umulit kayo, i-turn over ko na yan sa principal. At the end of the school year nyo na makukuha yan. Yan yung nasa pagpapatupad eh. So may iwasan ng bata yung kung saan-saan nakatingin habang nagtuturo ang teacher makakapokus sa pagtuturo sa halip na sa pagsaway. Walang gagawin yan. Kung 50 ang estudyante niyan at mayroong makulit na 10, mauubos ang oras niyan sa kasasaway. Tigilan mo yung cellphone, itago mo yan. Eh ganyan naman ang bata, makulit. Tatago, maya ilalabas na naman. Chat ng chat siya mga yan, may group chat. Pinagtatawanan na yung teacher. Nakikita mo na lang, biglang tumatawa. Di ba? Eh kung yan ay nakapokus sa iyo, eh di matututo ang mga bata. Di ba? Matututo rin silang disiplinahin ang kanilang sarili. Sean Edward. At sa mga pink at loyalista nga, okay? Eh, alam mo kung karapatan ng mga tao at malaya ang tao na maging matalino sa pagsusuri, may kalayaan din at karapatan ng tao na piliin niyang siya maging bobo. Eh, nasa sa kanya na yun, di ba? Hindi naman natin mapipilit ang isang tao kung gusto niya maglubalog sa pagiging bobo. Okay, sa madaling salita, maganda itong pinatutupad ng mayor na ito. Saludo ko rito. At sana gayahin ng ibang mga mayors